15 inhinyero na ang tumingin ng mabuti sa truck na ginagamit sa kagubatan at iisa lang ang hatol ng bawat isa. Basura. Wasak na ang may-ari nang biglang pumasok sa garahe ang isang mekanikong puno ng grasa. Pinagtawanan siya ng mga tao. Wala ka ring makikita diyan, panunukso nila. Pero nang yumuko siya at idinikit ang tainga sa ilalim ng truck, may narinig siyang wala ni isa mang napansin. Biglang tumahimik ang lahat dahil ang truck na iyon ay may tinatagong lihim, isang bagay na pwedeng makawasak ng buhay o magligtas nito. Kaibigan, mag-subscribe ka na ngayon para hindi mo ma-miss ang kwentong ito. At sabihin mo rin sa comments saang lungsod sa Brazil ka nanonood. Gusto ko talagang malaman kung saan ka nanonood mula. Ngayon, naranasan mo na ba ang matalim na lamig na bumabalot sa bundok ng Espiritu Santo tuwing umaga? Iyong malamig na hanging pumupuno sa baga, dala ang amoy ng eucalyptus at basang lupa. Doon mismo nagsisimula ang ating kwento sa mga liku-likong kalsada ng Domingos Martins, Espiritu Santo. Pero huwag kang magkamali, hindi ito basta-bastang kwento. Isa ito sa mga istoryang hindi mo basta makakalimutan. Sa lugar na ito sa bundok, kung saan ang mga kalsada ay parang ahas sa liku-liko, ang bawat kurbada ay pwedeng bumaligtad ang sikmura mo. Ang buhay ng mga tao'y umaasa sa isang bagay, mga truck sa kagubatan. Hindi ito mga ordinaryong truck, mga halimaw ito gawa sa bakal at bakal. Umaarangkada pababa ng bundok habang may kargang tonelada-toneladang troso ng eucalyptus. At ang dagundong ng kanilang diesel engine ay parang kulog sa lambak. Ramdam mo ang panginginig sa dibdib kapag dumaan sila. At isa sa mga higanteng ito ang naging sanhi ng kaguluhan sa kumpanyang tinatawag na São Salvador Transportes. Ang may-ari nito, si Nelson Navarro, ay kilala sa buong rehiyon bilang matigas. Hindi tumatanggap ng bastusan, diretsong magsalita at istrikto sa disiplina. Siya mismo ang bumuo ng kumpanyang ito. Nagsimula sa isang lumang truck at sa loob ng 30 taon, naging fleet ng 12 forestry haulers. Pero kamakailan, unti-unti itong gumuho at may pangalan ng problema, Invincible. Iyon ang palayaw ng pinakabagong truck ni Nelson, isang double-trailer forestry truck na binili lang 6 na buwan ang nakalipas. Imported ito, puno ng high-tech, sensors, onboard computer, lahat. Halos isang yaman ang ginastos. Dapat sana'y bituin ng fleet ang magdadala ng pangalan ng São Salvador sa rurok ng tagumpay. Pero may isang nakakatakot na problema ang Invincible na ni isa ay hindi maipaliwanag. Tuwing dadaan ito sa tinatawag na kurba ng demonyo, isang matarik na pababa, pagkatapos ng kilometro 47, may 23 degree na inklina, may imposibleng nangyayari. Biglang napaparalisa ang preno para bang may multong pumipigil dito. Mas masama, namamatay ang makina, naiistak ang truck na may dalang 40 toneladang troso, nakaharang sa buong kalsada. 7 beses na itong nangyari, 7 aberya, 7 naantalang delivery, 7 galit na kliyente. 7 pagkakataong napakagatlabi si Nelson habang tumatawag sa manufacturer, nagmamakaawa para sa sagot. Sumagot ang kumpanya. Nagpadala ng mga eksperto. 15 inhinyero mula São Paulo ang lumipad, naka-long sleeves, may tablet sa kamay. 3 linggo silang nagkampo sa yard ng São Salvador. Ginutay-gutay ang Invincible. Pinalitan ang sensors, inisa-isa ang onboard computer, inayos ang fuel system, gearbox, cooling unit. Parang pinitpit na kumot ang truck sa dami ng repair. Pero wala pa ring nangyari. Sa huling pagsubok, ang head engineer na si Jerry Soriano mismo ang nagmaneho pababa ng bundok para patunayang ayos na ang truck. Pero parehong insidente ang nangyari, tumirik ang truck sa eksaktong parehong lugar. Kinailangang i-rescue ng tow truck si Jerry, namumutla, nanginginig ang tuhod.
Doon niya inihayag sa lahat, Nelson, may fatal flaw ang design ng truck. Inamin na ng manufacturer pero wala na kaming magagawa. Ang pinakamagandang gawin mo, ipascrap mo na at i-claim ang insurance. Pasensya na, iyan ang totoo. Ang salitang katotohanan ay parang suntok sa sikmura ni Nelson. Inutang niya ang truck na yon. Kung ipascrap niya ngayon, babagsak ang lahat. Malulugi ang kumpanya. 23 empleyado ang mawawala ng trabaho. At si Nelson, siya na ang magiging katatawanan, ang lalaking pinusta ang lahat sa sirang makina. Gabi-gabi nag-iisa siya sa yard, humihigop ng katsatsa, pinagmamasdan si Invincible na parang anak niyang mamamatay. Hanggang sa isang malamig na umaga ng Hunyo, dumating siya. Ang pangalan niya Fatima. Dumating siya sakay ng lumang pickup, iniiwan ang alikabok habang pumaparada. Bumaba siya, naka-overall na may mansa ng grasa, matitibay na bota, kupas na sombrero. Sa leeg niya, isang simpleng kwintas na gawa sa butot binhi, gumagalaw habang siya'y naglalakad. Hindi siya matangkad, hindi rin mababa. Maanghang ang tingin, parang binibilang ang bawat salitang sasabihin. Sikat si Fatima sa lugar na yon, hindi dahil sa kotse o motorsiklo, kundi sa mabibigat na makina. Cranes, backhoe, truck. Tinuruan siya ng ama niyang isang trucker na namatay sa kalsada noong 17 lang siya. Mula noon siya na lang. Pagdating niya sa yard, nagkakape ang mga engineer sa lilim, nagtatawanan. Unang nakakita sa kanya si Jerry, tinapik ang katabi at ngumiti ng pilyo. Aba, dumating na si Miracle Mechanic, sabi niya, malakas-lakas pa, nagkatawanan ng iba. Si Nelson nakatayo sa tabi ng Invincible na palingon. Fatima, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, diretso. Tumigil si Fatima ilang hakbang mula sa kanya. Nakabulsa ang kamay, malamig ang boses. Titingnan ko ang truck mo. Tumawa si Nelson, mapait. Titingnan, aba kinuyog na iyan ng 15 engineer. May computer pa yan. Sira na raw yan. Anong ayusin mo dyan? Hindi natin si Fatima. Yung hindi nila ginawa. Ano yon? Titingin talaga. Lumapit si Jerry, hawak ang tablet parang kalasag. Pasensya na ma'am, pero dumaan na ito sa full diagnostics. Lahat ng system nasuri. Kung kami nga na may training, walang nakita, paano pa kaya? Tumigil siya sa kaidinagdag, ang isang walang formal na edukasyon. Tahimik ang paligid. Tumingin si Fatima kay Jerry. May training ako pero hindi sa classroom. Pagod na si Nelson, wala nang pera, wasak na. Fatima, huwag mo na akong bigyan ng maling pag-asa. Tapos na ako. Kung ang gumawa na mismo ng truck ang sumuko, ano pa magagawa mo? Magic? Lumapit si Fatima, inilabas ang kamay sa bulsa. Nelson, hindi ako magician. Ayos lang akong mekaniko. Bigyan mo lang ako ng 12 oras. Kung hindi ko mapatakbo ang truck na yan pababa ng Devil's Curve, kahit may karga pa yan, hinding-hindi na ako hahawak ng wrench. Ipaalam mo sa lahat. Sabihin mong palpak ako. Napakurap si Nelson. Hindi niya inasahan ng ganong pusta. At paano kung maayos mo nga talaga? Tanong ni Nelson. Tiningnan siya ni Fatima ng diretsyo sa mata. Kapag nagtagumpay ako, sabi niya, kalmado pero matatag, ibibigay mo ang kalahati ng kita mula sa aning ito para ipagawa ulit ang lokal na technical school. Tahimik na sumapol sa buong bakuran ang katahimikan, parang malamig na hangin. Mabilis na tumawa si Jerry, alanganin. Kalokohan na ito. Ipinapusta mo ang kinabukasan ng buong kumpanya sa isang mekaniko, putol ni Fatima. Hindi inaalis ang tingin kay Nelson. Tumahimik si Nelson, tila tinitimbang ang lahat. Tumingin siya sa truck kay Fatima, tapos sa mga engineer, na para na lang ngayong mga palamuti kaysa eksperto. Ang totoo, wala na siyang natitirang pagpipilian. Sige, sabi niya sa wakas, 12 oras, hindi pwedeng sobra kahit 1 minuto. Pero
Dagdag pa niya, kapag may nabasag ka, ikaw ang magbabayad sa lahat. Tumango si Fatima isang beses lang, makatarungan yan. Habang bumalik sa kanilang kape ang mga engineer, patagong nagbubulungan, at si Nelson na may bumalik sa opisina, siguradong nagdarasal na sana'y hindi ito maging isa na namang kapalpakan, dumiretso si Fatima sa truck. Idinantay niya ang palad sa malamig na katawan ng makina, isinara ang mga mata, parang binabati ang isang matagal ng kaibigang sugatan. Pagkatapos, binuksan niya ang toolbox na dala niya mula sa pickup. At heto ang twist, hindi niya pinaandar ang makina, hindi siya gumamit ng diagnostic tool, hindi niya binuksan ang hood. Ang una niyang ginawa, kinuha ang isang industrial stethoscope, yung ginagamit pa ng mga mekanikong luma, at idinikit ito sa frame ng truck. Parang doktor na nakikinig sa tibok ng puso ng pasyente. Doon nagsimula ang lahat, habang tumataas ang araw at kumakalat sa hangin ang amoy ng eucalyptus. Sinimulan ni Fatima ang isang tahimik at maingat na imbestigasyon para tuklasin ang lihim ng makina. Nakakita ka na ba ng taong tunay na nakikinig sa makina? Hindi yung tumatapak lang sa pedal o tumitingin sa data sa screen. Ang ibig kong sabihin yung totoong nakikinig, idinidikit ang tainga sa malamig na bakal, iniintindi ang ritmo nito, ang pintig. Yun ang ginawa ni Fatima. Habang ang mga engineer ay nakarelax sa lilim ng tolda, napapalibutan ng laptop printouts at kumpiyansa ng mga taong akalay alam na nila ang lahat, dahan-dahang umiikot si Fatima sa paligid ng Invincible. Nakasabit sa liig niya ang stethoscope. Sa kamay, isang maliit na LED flashlight. Dumadaan ang mga daliri niya sa kabuuan ng truck, sinusuri ang mga weld sa chassis, lumuluhod para tingnan ang ilalim. Hindi siya mukhang mekaniko. Para siyang albularyo na ginagamot ang isang sugatang nilalang. Mula sa sulok nila, hindi nakatiis si Jerry. "Uy, Nelson," sigaw niya habang natatawa, "nag-hire ka ba ng mekaniko o ng espiritista?" Nagtawanan ng iba. "Tingnan mo, mamaya may dala na yang insenso." Si Nelson, nakasandal sa pader, nagsindi ng sigarilyo, tahimik, pero kita sa mukha niya ang tensyon. Umiikot na ang orasan, 12 oras para iligtas ang lahat. Hindi kumibo si Fatima. Matagal na niyang natutunan, kapag maingay ang iba, mas dapat kang manahimik at tumutok. Palaging sinasabi ng ama niyang si Edmundo, ang makina hindi nagsisinungaling, ang tao, oo. Pati dokumento, pati computers. Pero ang bakal, palaging nagsasabi ng totoo kung marunong kang makinig. At marunong siyang makinig, umakyat siya sa cabin ng truck at inayos ang upuan sa pinakamababang setting. Hindi niya pinaandar ang makina, pero iniyon niya ang susi para gumana ang electronics. Nagliwanag ang dashboard, may kulay berde at dilaw. Wala siyang ginagalaw, pinanood lang niya 5 minuto, walang nangyari. Pinatay niya ulit ang lahat, bumaba at dumiretso sa likod ng truck, sa lugar kung nasaan ang pneumatic brake system. Inalis niya ang takip ng compressed air reservoir, ipinasok ang stethoscope at nakinig. Nandun ito, isang mahina pero tuloy-tuloy na hiss. Napakunotno siya. "May tagas," bulong niya, "pero kakaiba ito." Kinuha niya ang lumang analog pressure gauge mula sa toolbox, yung may karayom, hindi screen. Kakaunting mekaniko na lang ang gumagamit nito. Kinabit niya ito sa sistema. Ang reading, perfecto, 85 PSI. Pero yung hissing, naroon pa rin, tinatago. Matigas ang ulo. Lumapit siya kay Nelson. "Pahingi nga ng balde ng tubig na may sabon?" Napakurap si Nelson. "Tubig na may sabon? Para saan?" "Pagtiwalaan mo na lang ako," sagot niya. Ilang minuto lang, dumating ang assistant, dala ang hiling ni Fatima. Ipinahid niya ang tubig na may sabon sa mga koneksyon ng preno. Lumang teknik ng mekaniko, kung may tagas, may bula. Isa-isa niyang sinuri ang mga hose. Wala. Pero may ginawa si Fatima na hindi naisip ng kahit isa sa 15 inhinyero.
Lumusot siya sa ilalim ng truck, nakalampas sa fuel tank, may flashlight sa bibig at sinimulang pahiran ng sabon ang mga weld sa frame. Hindi lang ang mechanical parts, yung mga mount, tank supports, katawan ng truck mismo. At doon niya nakita ito. Sa likod ng rear fuel tank support, halos nakatago, may maliit na bula. Tapos isa pa at isa pa. Ayan ka, bulong niya para bang kinakausap ang truck. Lumabas siya, kinuha ang wrench at sinimulang alisin ang mounting ng fuel tank. Mabigat, madulas, nakakapagod. Amoy diesel ang lahat, itim ang kamay niya, pero hindi siya tumigil. Maingat niyang hinila ang tank pasulong ilang sentimetro lang at doon siya napahinto sa gulat. Sa likod ng tangke, nakatago sa likuran, may maliit na metal box, parang kahon ng sigarilyo lang ang laki. Naka-welding sa chassis, may mga kable na nakakabit sa electrical system. Bumilis ang tibok ng puso ni Fatima. Hindi ito bahagi ng orihinal na disenyo. Hindi ito dapat nandoon. Hindi niya ito ginalaw. Hindi niya ito tinanggal. Sinuri lang niya gamit ang flashlight, kinuha ang telepono at kumuha ng 3 malinaw na litrato. Pagkatapos maingat niyang ibinalik ang tangke at kinabit lahat. Pag-ahon niya mula sa ilalim, balot sa grasa at pawis, nandun na si Jerry, bit-bit pa rin ang mayabang ng ngiti. O doktora, nahanap mo ba ang misteryo? Pinunasan ni Fatima ang kamay gamit ang maruming basahan at sumagot diretso. Nahanap ko, pero hindi pa ako tapos. Ganon. Ano, may multo sa gearbox. Biro niya, tinitigan siya ni Fatima. Nalaman ko na may taong nakakakilala sa truck na ito ng masyadong mabuti. Sandaling nawala ang ngiti ni Jerry. Isang kisap lang pero nakita iyon ni Fatima. Tahimik siyang bumalik sa truck. Ngayon umakyat siya sa cabin, hindi para magmaneho, kundi para alisin ang dashboard. Isa-isang tornilyo, inalis ang glove box, tinanggal ang AC panel, inangat ang floor mats. Gumagalaw siya parang nag-aayos ng orasan. Maingat, tahimik. Lumapit si Nelson kabado. Fatima, anong ginagawa mo? Na-check na ng mga engineer yan. Oo, sagot niya, hindi tumitingin. Pero hindi nila hinahanap ang hinahanap ko. At ano naman ang hinahanap mo? Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa trabaho. Sa ilalim ng upuan ng driver, may isang layer ng makapal na foam, pang soundproofing para pigilan ang ingay mula sa makina. Sa unang tingin, mukhang hindi naman nagalaw ang soundproofing panel, standard gawa ng pabrika. May malinaw pang tatak ng logo ng manufacturer sa ibabaw. Pero may kakaibang napansin si Fatima. Masyadong malinis ang mga gilid. Walang alikabok, walang grasa, walang kahit anong dumi, yung tipong natural na naiipon sa mga buwan ng biyahe. Para bang may nag-aalis nito kamakailan at maingat na ibinalik. Kumuha siya ng manipis na pry tool at dahan-dahang binuksan ng mga snap lock. May biglang crack, bumigay ang panel. Sa ilalim nito, naka-welding mismo sa frame ng truck, may isang bagay na hindi dapat nandoon. Pangalawang kahon, mas malaki kaysa sa unan niyang nakita. Parang kahon ng sapatos ang laki. May kumpol ng makakapal at makukulay na mga kable na nakakonekta sa electronic injection system, ABS brakes at onboard computer ng truck. Nanlamig ang katawan ni Fatima. Hindi ito sira, ito ay sabotahe. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumawag ng tulong. Kalma siya, nakatutok. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinuna ng litrato mula sa iba't ibang anggulo, parang naghahanda ng ebidensya sa korte. Pagkatapos, gamit ang maingat na kamay, kinuha niya ang distornilyador. Hinanap ang bolt na nakakabit sa isang kable ng injection module at sinimulang paluwagin. Habang kumakalas ang kawad, may narinig siyang click mula sa loob ng kahon. Mahina! Halos di marinig, pero alam ni Fatima ang tunog na iyon. Isang relay switch ginagamit sa car alarms. Pero ang isang ito, itinimpla para gumana kapag tumagilid ang truck sa partikular na anggulo, gaya ng sa matarik na pagbaba ng Devil's Curve. Kapag na-activate,
Nagpapadala ito ng maling signal sa computer. Pinapatay ang fuel injection at sabay na pinapagana ang emergency brakes. Brilliant, malupit, nakakamatay. Napatigil si Fatima, ninanamnam ang katotohanan. Hindi sira ang truck, may nagdisenyo na talagang bumagsak ito sa Devil's Curve. Buong kargado, walang makina, nakapreno. Bitag iyon, isang bangin. Maaring ikamatay ng driver, masisira ang kargo, malulugi si Nelson. Pero bakit? Sumulyap siya sa labas ng bintana ng truck at nakita si Jerry nakikipagtawanan sa iba. Kalmado, kumpiyansa. Pero nang magtagpo ang kanilang mga mata, nawala ang ngiti ni Jerry. Doon siya natauhan. Bumalik siya ng tingin sa kahon at doon sa gilid nito may nakita siyang maliit na naka-laser engraved na code, AB27 Custom Project. Sumama ang pakiramdam ni Fatima. Jerry Soriano, lahat ay nagkaanyo. Si Jerry, ang lead engineer, siya ang nagsabing sirang-sira ang truck. Siya rin pala ang nagsabotahe sa Invincible. Pero bakit niya gagawin yon? Unti-unting luminaw ang plano. Kapag idineklara nilang hindi na maayos ang truck, mapipilitang ibenta ni Nelson ang buong fleet at siguradong malulugi. At may isang taong bibili ng lahat ng mura. Pero sino at para saan? Bumaba si Fatima mula sa truck, hawak ang cellphone na parang kayamanang kailangang bantayan. Hindi pa siya pwedeng humarap kay Jerry. Aalsin lang nito ang lahat. Magkakaila, wala pa siyang sapat na ebidensya. Kailangan pa niya ng isa pa, isang patunay na hindi matatanggi. Tiningnan niya ang oras, 8 oras na ang lumipas. 4 na lang ang natitira. Lumapit si Nelson, halatang balisa. So, may nakita ka ba? Tiningnan siya ni Fatima, matatag ang boses. Oo, alam ko na kung ano ang problema. Pero bago ko ito ayusin, may kailangan ako sa iyo. Ano yon? Tiwala. Buong tiwala. Naguluhan si Nelson. Anong ibig mong sabihin? Ako ang magmamaneho ng truck pababa ng Devil's Curve, sabi niya. Nanlaki ang mata ni Nelson. Baliw ka ba kapag may nangyaring masama? Mamamatay ako, dugtong niya. Alam ko. Hinawakan niya ang kwintas na gawa sa buto. Alaala ng kanyang ama. Isang pangako, pero walang mangyayari dahil ang truck ay hindi kailanman nasira, Nelson. Hindi kailanman. Habang lumulubog ang araw at nagiging lilang kahelang mga burol, bumalik sa trabaho si Fatima. Ngayon hindi na siya naghahanap. Inaayos na niya. Isa-isang tatanggalin ang nakamamatay na aparatong iyon, wire by wire. Dahil kapag bumaba ang Invincible ng walang aberya, lalabas ang katotohanan. At may kailangang managot. May mga sandali sa buhay na sobrang taas ng nakataya, ramdam mo ang panganib sa bawat hibla ng buto mo. Isang maling hakbang, isang maling salita, at lahat ay pwedeng maglaho. Iyon ang naramdaman ni Fatima habang gumagapang siya sa ilalim ng truck sa huling pagkakataon. Matatag ang kanyang mga kamay, pero parang tambol ang tibok ng puso. Alam na niya ang totoo. Alam niya kung sino ang may sala. Pero ang pagdisarma ng aparato ng hindi napapansin ni Jerry, iyon ang tunay na pagsubok. Kapag nalamang alam mo na pwedeng burahin ng ebidensya, walang iniwan. Kaya kailangan niyang maging maingat, tahimik, tumpak, dahil ang susunod na ilang oras ang magpapasya, hindi lang sa kapalaran ng Invincible, kundi sa kinabukasan ng lahat ng umaasa rito. Maaring subukan ni Jerry na harangin siya, o mas masahol pa, guluhin ang pag-aayos. Pero alam ni Fatima ang dapat gawin. Hindi niya bibigyan ng kahit katiting na pagkakataon si Jerry. Ginawa niya ang ginagawa ng lahat ng pinakamahusay na mekaniko. Tahimik na trabaho, tutok, kalmado, walang ingay, mga kamay, mga gamit, pasensya. Nakahiga siya sa malamig na semento ng workshop, may flashlight sa bibig at ang toolbox nasa tabi. Maingat niyang sinimulang alisin ang mga kawad mula sa nakatagong sabotage box sa likod ng fuel tank. Bawat wire may papel. Pulang kawad, kumokonekta sa electronic fuel injection system. Asul, kinokontrol ang ABS brakes. Itim,
Nakakabit sa tilt relay ang bahagi na sumusukat kung pababa ang truck. Isa-isa niyang inalis ang mga ito, matatag. Eksakto, parang nagde-diffuse ng bomba. Amoy na sunog na diesel at lumang grasa ang paligid. Ang amoy ay sobrang tapang, pati ang dila niya may lasa ng langis. Marumi ang kanyang mga kamay, madulas ang konektor, madalas sumasabit, pero hindi siya tumigil, hindi siya pwedeng tumigil. Sa labas, pabilis ng pabilis ang paglubog ng araw. Dumaan ang sinag sa pagitan ng pader ng workshop. Humahaba ang mga aninong parang kamay na sumusungkit. Si Nelson, paikot-ikot. Sunod-sunod ang sigarilyo, lutang ang isip, basag ang nerbiyos. Ang mga engineer, nasa ilalim pa rin ng tolda. Pero may nagbago. Wala nang tawanan. Tahimik silang nakatingin sa workshop, parang mga taong naghihintay ng masamang balita. Lalo na si Jerry, hindi niya inaalis ang tingin sa truck. Naisip na niyang may kakaiba, mas matagal na si Fatima sa ilalim ng truck, mas matagal sa loob ng kabin. At nagtatrabaho siya sa mga bahagi na masyadong pamilyar kay Jerry, mga lugar na may itinagong lihim. Tumayo si Jerry, nilamukos ang tasa ng kape, itinapon sa basurahan, at saka casual na naglakad papunta sa truck, kamay sa bulsa. Parang walang problema, hindi siya sinundan ng iba, siya lang. Pero kada hakbang niya, ramdam ang tensyon, parang PC na sobrang higpit. Pagdating niya sa Invincible, umikot siya sa paligid, kunwaring nag-i-inspection. Yumuko, sumilip sa ilalim, nandoon si Fatima. Kalahating katawan na sa loob ng chassis, kumikislap ang flashlight sa metal. "Oh, Fatima," tawag niya, masyadong mabait ang tono. "Kailangan mo ba ng tulong?" Hindi siya tumingin, nagpatuloy lang sa trabaho. "Ayos lang ako," malamig ang sagot. Lumuhod si Jerry malapit, kinamot ang batok, parang nagmamagandang loob. "Ang tagal mo na dyan ah. Sigurado ka bang alam mo ang ginagawa mo? Sayang kung may masirang importante, ikaw ang mananagot kay Nelson." Tumigil si Fatima sandali. Huminga. At sumagot gamit ang tinig na tahimik pero matalim, yung nakakapatigil ng tao. "Alam ko ang ginagawa ko." Nabigla si Jerry, kumurap ang ngiti niya. Gusto niyang tanungin kung may nakita na siya, pero hindi niya pwede. Magiging halata. "Well," kibit balikat niya, sabay atras. "Kung may kailangan ka, andyan lang kami. Kilalang kilala na namin ang truck na to, di ba?" Tumigil si Fatima, tumingin sa kanya. "Talaga?" bulong niya. "Sigurado ka?" May pumatak na lamig sa batok ni Jerry. May kung anong nakakatakot sa tingin ni Fatima. Tahimik, sigurado, babala. Alam na niya, pilit nagpanggap si Jerry ng ngiti, tumalikod at bumalik sa tolda. Pero halata na ang pagkabahala niya. Check siya ng check sa cellphone. Tingin sa relo, lakad pabalik-balik. "Anong problema mo?" tanong ng isang engineer. "Wala," sagot ni Jerry, iritado. "Hindi niya magagawa yan. Sigurado ako." Pero ang totoo, hindi siya sigurado. At yun ang kinatatakutan niya. Samantala, tuloy ang trabaho ni Fatima. Tinanggal na niya ang huling kawad. Patay na ang sabotage box, deactivated, wala nang banta, pero hindi niya ito tinanggal. Iniwan niya ito sa kinalalagyan. Hindi lang ito patibong, ebidensya ito. At kailangang makita ng mga tao. Umakyat ulit siya sa cab. Ikinabit muli ang mga original wires, nilinis ang contacts, sinubukan gamit ang multimeter. Gumana ang lahat, isa na uli itong normal na truck. Makapangyarihan, malaya, handa. Bumaba si Fatima, pinunasan ang kamay sa coverall at nilapitan si Nelson. Nakaupo ito sa may pader para nang hindi natutulog ng ilang araw. Tumayo siya sa harap nito at malinaw na sinabi, "Nelson, handa na!" Napalingon si Nelson. "Ha? Anong ibig mong sabihin, handa na? Ayos na ang truck at kailangan ko na itong subukan. Pababa ng Devil's Curve, buong kargado." Nanlaki ang mata ni Nelson. "Kapag may nangyari sa iyo, Fatima, hindi ko kakayanin yan." Maingat niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Nelson. Mahinahon pero matatag.
walang mangyayari. Pero may kailangan kang malaman bago ako umalis. Ano yon? Lumapit siya, sumilip sa paligid at mahina ngunit matigas ang bulong. Hindi kailanman sira ang truck na ito, Nelson. Sinabutahe ito, sinadya. Natigilan si Nelson, parang nahigop ang lahat ng kulay sa mukha niya. Sinabutahe? Seryoso ka ba? May dalawang nakatagong aparato, paliwanag niya. Isa sa ilalim ng chassis, isa pa sa likod ng dashboard. Ang mga kahong iyon ay ginawa para sa isang layunin lang. Pabagsakin ang truck sa mismong liku-likong kalsada ng Devil's Curve. Pasabugin ang lahat ng pinaghirapan ni Nelson. Nang hina ang tuhod ni Nelson, kailangan niyang sandalan ang pader para hindi matumba. Pero sinong gagawa ng ganito? Tanong niya, halos nanginginig ang boses. Hindi agad sumagot si Fatima, bagkus binuksan niya ang kanyang cellphone at iniabot sa kanya. Nandoon ang mga larawan, malinaw na kuha ng mga kahong metal, ng mga nakatagong kable at isang detalye na nagpasiklab sa dugo ni Nelson, a B-27 custom project. Tinitigan ni Nelson ang screen, tumingin kay Fatima, tapos unti-unting lumingon sa direksyong kinaroroonan ni Jerry sa ilalim ng tolda. Sa isang iglap nangyari ang pagbagsak ng lahat. Lintik na hayop, bulong ni Nelson nanginginig sa galit. Nasa loob siya ng kumpanya ko, kumakain sa hapag ko, nakangiti sa akin habang pinaplano akong wasakin. Mahigpit na hinawakan ni Fatima ang kanyang braso. Dahan-dahan lang, sabi niya. Hindi pa natin alam kung siya lang. Maaaring may kasama siya. Kapag hinarap mo siya ngayon, itatanggi niya. Sasabihin niyang peke ang mga larawan. Babaluktutin niya ang kwento. Anong gagawin natin? Galit na tanong ni Nelson. Ngumiti si Fatima. Hindi ngiti ng tuwa, kundi ng determinasyon. Hayaan nating ang katotohanan ang magsalita, sagot niya. Ibababa ko ang truck sa Devil's Curve sa harap ng lahat. At kapag dumating si Invincible sa ibaba ng walang sablay, walang problema, ipapakita natin ang ebidensya. Dahil isang tanong na lang ang matitira pagkatapos noon, tumigil siya sandali. Bakit hindi nagawa ng 15 engineer na pinamunuan ni Jerry ang nagawa ko? Dahan-dahang tumango si Nelson. Delikado, pero iyon lang ang paraan para mailantad ang totoo na walang makakatanggi. Sige, sabi niya, malalim ang hinga. Gawin natin. Sasama ako sa iyo. Hindi, mabilis na sagot ni Fatima. Dito ka lang, kapag may nangyari sa akin, hindi ko matitiis na ikaw ay madamay. Bubukasan ang bibig ni Nelson para tumutol, pero huminto. Kilala niya ang tingin na yon. Kapag nagpasya si Fatima, hindi na nagbabago. Magdala ka man lang ng radio, sabi niya mahina. Tumango si Fatima, magdadala ako. 15 minuto ang lumipas, buong kargado na si Invincible, 40 tonelada ng eucalyptus logs. Umungol ang truck sa bigat, umiiyak ang suspensyon, pero buo ang katawan. Umakyat si Fatima sa cab, inayos ang upuan, kinalas ang seatbelt, isinuksok ang susi, umugong ang diesel engine, malalim, malakas, tumindig ang lupa. Sandali siyang tumigil. Idinantay ang kamay sa manibela, naalala ang kanyang ama, si Edmundo. Ang truck ay parang tao, palagi nitong sinasabi. Kapag iginagalang mo, dadalhin ka nito kahit saan. Inilagay niya sa mababang gear, umandar ng dahan-dahan palabas ng bakuran. Tumigil ang lahat, mga driver, mga mekaniko, mga staff, mga engineer, lahat nakatingin. Si Jerry namutla, nanginginig ang kamay. Alam niya ang totoo. Kapag nakababa ang truck tapos siya, lumabas si Invincible sa kalsada, may kasunod na alikabok. Huminga ng malalim si Fatima, tahimik na nagdasal, at nagsimula ang pagbaba, Devil's Curve, ang bangin na may 23-degree slope, ang bangin na bumigo sa 15 engineer, ang bangin na muntik ng pumatay sa negosyo ni Nelson, low gear,
Engine brake activated, umandar, maayos ang makina, responsive ang preno, kalagitnaan, 3 kapat, tapos nadaanan na niya, walang sablay na walang pagkalok, walang drama, parang walang problema. Sa ibaba, pinahinto ni Fatima ang truck, pinatay ang makina, nanatiling nakahawak sa manibela, mabilis ang tibok ng puso, nagtagumpay siya. At nang marinig sa radyo ang boses niya, nakababa ako, buhay ako, perpekto ang truck. Tahimik ang buong bakuran, narinig pa ang hangin sa pagitan ng eucalyptus trees. Napapikit si Nelson, malalim na hinga, parang tao na matagal nang hindi humihinga at sumabog ang tuwa. Palakpakan, sigawan, may isang naghagis ng sombrero. Kaligtasan, naligtas ang kumpanya. Hindi basura si Invincible, pero ang mga engineer, tahimik, sa ilalim ng tolda, gulat, nagkakatinginan. Paano nagawa ng mekanikong may grasa sa damit ang hindi namin nagawa? Si Jerry, nakasandal sa poste, namumutla, nanginginig. Alam niya, at alam niya kung anong susunod. Sumubok siyang tumakas, lumakad papunta sa sasakyan, pero nakita siya agad ni Nelson. "Jerry!" sigaw niya, "Huwag kang kikilos, manatili ka diyan." Tumigil si Jerry, dahan-dahang humarap, pilit ang ngiti. "Kukuha lang ako ng gamit sa kotse." Sabi ko, "Huwag kang kikilos." At sa boses ni Nelson, tapos na ang diskusyon. Dumating si Invincible makalipas ang 20 minuto. Umandar pabalik sa bakuran, mabagal, matatag. Dala pa rin ng 40 tonelada, parang mandirigmang bumalik mula sa digmaan, ni Galos ay wala. Huminto si Fatima, pinatay ang makina, bumaba, madumi ang damit, pawis ang muka, pero ang mga mata tahimik, hindi mapagmataas, buo. Lumapit si Nelson at ginawa ang hindi inaasahan ng lahat, inalis ang kanyang sombrero, yumuko. "Fatima," malakas at malinaw niyang sinabi, "humihingi ako ng tawad, pinagdudahan kita at nagkamali ako." Pinatong ni Fatima ang kamay sa kanyang balikat. "Hindi ka nagkamali," mahina niyang sagot. "Naloko ka tulad ng lahat." Humarap siya sa mga inhinyero. "Hindi kailanman may depekto ang truck na ito," sabi niya. "Sinabotahe ito. Nagkagulo ang bulungan." "Ano? Imposible. Chinek na namin lahat." May isang lumapit, "Inanalyze namin lahat ng sistema." Tinitigan siya ni Fatima. "Inanalyze nyo ang mga sinabing i-analyze. Pero wala ni isa sa inyo ang naghanap sa mga bagay na nakatago." Lumuhod siya. Ipinailaw ang flashlight sa ilalim ng truck. "Kita nyo ito? Gumagawa ito ng peking tagas kapag pababa ang truck. At may isa pa sa loob ng cab, sa ilalim ng upuan. Iyon ang pumuputol sa fuel injection at nagpapa-activate ng ABS. Ngayon, nakaharap na ang katotohanan. Wala nang takas, tumayo si Fatima, matuwid at matatag, harap sa lahat. May naglagay ng mga aparatong ito ng sinadya. Malinaw niyang sabi, ang boses ay parang punyal sa katahimikan. Layunin nitong pabagsakin si Invincible sa Devil's Curve. Magdulot ng aksidente, wasakin ang San Salvador Transport mula sa loob. Katahimikan, puro takot, puro kaba, nagngangalit ang kamao ni Nelson. "Sino?" Galit na galit niyang tanong, "Sinong gagawa nito?" Hindi sumagot si Fatima ng salita. Binuksan niya ang phone, inaccess ang photo gallery at iniabot kay Nelson. Isa-isa niyang sinwipe ang mga larawan. Pagkatapos pinasa sa iba, lahat nakakita. Ang kahina-hinalang mga kahon, ang kalat-kalat na nakatagong kable, ang kahina-hinalang koneksyon, at ang pinakamapanganib na ebidensya, AB-27 custom project, nakaukit gamit ang laser. May isang batang engineer sa likod, umusli para basahin ang screen. A B-27 custom project, a B... Tumigil siya, nanginginig ang boses. "Jerry Soriano?" Bumaling ang lahat ng ulo, lahat ng mata kay Jerry. Mukha siyang multo, maputla, nanginginig, natutuyong mga labi. "Peke yan!" pautal niyang sigaw. "Gusto lang niya akong idiin, pineke ang mga larawan." Lumapit si Fatima kalmado, walang takot. "Peke?" ulit niya. "Sige, buksan natin ang truck dito. Ngayon, sa harap ng lahat.
Tingnan natin kung nandun ang kahon. Tingnan natin kung may ukit nga. Umatras si Jerry, isang hakbang paatras. Hindi, wala akong kinabit, engineer ako. Bakit ko naman sisirain ang truck? Bahagyang tumagilid ang ulo ni Fatima. Naningkit ang mga mata. Magandang tanong. Bakit nga ba? Para sa pera? Ganti? O may nag-utos sa'yo? Pinasag ang kumpiyansa ni Jerry. Tumingin siya sa paligid, pero pati mga kapwa-engineer ay lumayo na sa kanya. Wala nang gustong madikit sa pangalan niya. Lumapit si Nelson. Mabibigat ang hakbang, nakakuyom ang panga. Jerry, malalim ang boses, puno ng galit. Tinanggap kita, pinakain kita, pinaniwalaan kita. At ito ang igaganti mo, sisirain mo lahat ng pinaghirapan ko? Hindi, sigaw ni Jerry desperado. Wala akong balak manakit, sumunod lang ako sa utos. At doon na lumabas, isang buong pag-amin. Nagkagulo ang bakuran, sigawan, bulungan, reaksyon, pero tinaas ni Fatima ang kamay. Tahimik muli. Sino ang nag-utos sa'yo, Jerry? Napatigil siya, tumingin sa lupa, baluktot ang balikat, lumuluhang kamay, pilit tinatago sa bulsa. Hindi ko pwedeng sabihin. Sabihin mo na ngayon, utos ni Nelson, o sa pulis ka magpaliwanag kapag dumating sila. Pumikit si Jerry. Alam niyang tapos na. Transmadeira Sul, mahina niyang sabi. Lumapit sila sa akin 3 buwan na ang nakalipas. Gusto nilang bilhin ang fleet ni Nelson pero ayaw niyang ibenta. Kaya inalok nila ako ng 50,000 kapalit ng pagsabotahe sa Invincible. Kapag inakala raw niyang sira ang truck at nalugi siya, bibili nila lahat ng mura. Para itong kulog na sumabog sa bakuran, Transmadeira Sul, ang pinakamalaking karibal ni Nelson, isang higanteng kumpanya, sinusuportahan ng banyagang puhunan. Sikat sa pagbili ng maliliit na kumpanya, walang pakundangan, walang awa. Ngayon malinaw na ang plano. Hindi nila gusto ng patas na kompetisyon, gusto nila ng dominasyon, gusto nila ng pagwasak. Namula si Nelson, nanginginig ang katawan, mukha siyang sasapok, isang hakbang pa lang, pero bigla humarang si Fatima, parang bato. Hindi, madiin niyang sabi, hindi ito mareresolba sa suntukan. Sa korte ito mareresolba. Napahinto si Nelson. Huminga ng malalim na tama siya. Ang kailangan nila ay ebidensya, hustisya. Biglang may mahina ngunit malinaw na boses mula sa likod. Si Ignacio, batang empleyado, madungis ang overall, halatang baguhan. Tinaas ang kamay, kinakabahan. Sir Nelson, sa tingin ko po may mahalaga akong hawak. Ano yon? Tanong ni Nelson. Naalala niyo nung 2 linggo na ang nakalipas? Sinabi ko sa iyo na nakita ko si Jerry na kung ano-anong ginagawa sa truck ng 10 oras ng gabi. Kinutuban ako, kaya nirecord ko siya. Video, just in case. Napatigil ang lahat. Anong sabi mo? Gulat na gulat si Nelson. May video po ako. Madilim pero kita na binubuksan niya ang chassis at may ginagalaw sa likod ng tank. Ngumiti si Fatima unang beses sa buong araw. Ngayon kumpleto na ang ebidensya, mga litrato ng sabotahe. Pag-amin mula kay Jerry, aktual na device sa loob ng truck. At ngayon, video proof, sapat na, sobra pa. Tumawag si Nelson sa pulis. 15 minuto lang, dumating ang 2 patrol car. Pinakinggan ng mga pulis ang kwento. Tiningnan ng mga litrato, pinanood ang video, sinuri ang truck, at nang makita ang laser engraving, walang pagdadalawang isip. Lumapit sa kanya, binasa ang kanyang karapatan at ikinabit ang posas. Habang ginagabayan siya ng mga pulis papasok sa likod ng patrol car, binigyan ni Jerry ng huling tingin si Fatima, puno ng pait at galit. Dapat nanatili ka sa lugar mo, panlibak niyang sabi. Dapat hinayaan mong ang mga lalaki ang humawak nito. Kalmadong lumapit si Fatima sa bintana ng sasakyan, sinalubong ang kanyang mga mata. At sumagot, mahina ang tinig, ngunit ang mga salitang mas matalim pa sa anumang talim. Ang lugar ko ay kung saan ko pinipiling tumayo, at ngayon tumayo ako sa pagitan ng mga tapat na tao at ng isang tulad mo. Isinara ang pinto,
umandar ang sasakyan, iniwan ang ulap ng alikabok sa likuran habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, ginagawang obra maestra ng pula at ginto ang kalangitan. Hinarap ni Nelson si Fatima. Wala siyang sinabi. Binuksan lamang niya ang kanyang mga bisig. At sa unang pagkakataon, pumasok siya sa kanyang yakap. Hindi iyon basta yakap, iyon ay pagkilala, paggalang, pasasalamat. Dahil sa araw na iyon, isang mekanikong walang diploma ang gumawa ng higit pa sa pag-ayos ng isang truck. Inilantad niya ang isang sabwatan. Iniligtas niya ang isang kumpanya mula sa pagbagsak at pinatunayan niya ang isang bagay na hindi maisasabit sa dingding, na ang tunay na husay ay hindi nasusukat sa mga diploma. Nasusukat ito sa tapang, sa talino at sa katapatan. Alam mo ba ang mga kwentong parang napakahiwaga para maging totoo? Well, ang kwentong ito ay totoo. At ang wakas, walang nakakita nito na paparating dahil hindi lang nito binago ang buhay ni Fatima. Hindi lang nito binago ang buhay ni Nelson. Binago nito ang buhay ng napakaraming iba pa. Ang ilan ay hindi pa nga bahagi ng kwento noon. 3 araw matapos, maaresto si Jerry, kumalat ang balita na parang apoy sa mga burol ng Espiritu Santo. Naglabas ng headline ang mga lokal na pahayagan. Ipinatugtog sa community radio ang buong kwento. Nagbulungan ang mga tao sa mga panaderya, gasolinahan at palengke. Narinig mo ba ang babaeng nakatuklas ng sabotahing iyon? Ang mekanikong nagligtas sa kumpanya ni Nelson? Sabi nila may nakita siya na hindi napansin ng 15 inhinyero. At patuloy na lumaki ang kwento. Mas malalim ang paghukay ng pulisya. Natuklasan nila ang mga email, mga bank transfer, mga naitalang tawag. Lumabas na ang Transmadeira Sul ay hindi lang nagtangkang sirain ang Invincible. Sinubukan nilang suhulan ang mga inspektor, pilitin ang mga mekaniko, ikalat ang mga maling tsismis upang wasakin ang reputasyon ni Nelson. Isa itong buong operasyon na ang layunin ay durugin ang maliliit na kumpanya ng transportasyon at lumikha ng monopolyo. Ngunit ngayon lantad na ang katotohanan. 4 na ehekutibo ng Transmadeira Sul ang inaresto, sinuspinde ang lisensya ng kumpanya at kalaunan ito ay naibenta sa halagang mas mababa kaysa sa tunay nitong halaga. Nagtagal ang hustisya, ngunit nang dumating ito, malakas ang tama. At gayon paman, ang pinakamagandang bahagi ng kwentong ito, ang bahaging hanggang ngayon ay nagbibigay ng kilabot, ay nangyari makalipas ang 2 linggo. Isang Sabado ng umaga iyon, malinaw ang langit, matingkad na bughaw na makikita mo lamang sa kabundukan ng Espiritu Santo. Nasa talyer si Fatima, lubog ang mga siko sa hydraulic system ng isang backhoe nang may marinig siya sa labas, mga makina. Marami. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa basahan, lumabas sa sikat ng araw at napahinto. Dumating si Nelson, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, dumating ang buong Sao Salvador Transport Fleet. 12 truck ng kagubatan nakahanay na parang mga sundalo. Bumabusal ang mga busina, kumakaway ang mga driver mula sa mga kabina, at sa unahan nilang lahat ang Invincible. Nakatali sa harapan nito ang isang malaking puting banner na may nakasulat, "Salamat Fatima." Nangilid ang kanyang mga mata. Hindi siya umiyak, hindi siya madaling umiyak. Ngunit muntik na bumaba si Nelson mula sa unahang truck, hawak ang isang malaking sobre gamit ang 2 kamay. Iba na ang kanyang mukha ngayon. Hindi mapagmataas, hindi mahigpit, mapagpakumbaba, mapagpasalamat. "Fatima," sabi niya nakatayo sa harap niya, "dumating ako upang tuparin ang aking pangako." Kumurap siya, naguguluhan. "Pangako?
Ang pustahan, sabi niya, kapag inayos mo ang truck, ibibigay ko ang kalahati ng kita ng ani na ito upang ayusin ang teknikal na paaralan ng komunidad. Ganap na niyang nakalimutan iyon. Sa pagitan ng sabotaheng nangyari ng pulisya at ng lahat ng sumunod, nawala sa kanyang isip ang kasunduan, ngunit hindi sa kanya. Binuksan ni Nelson ang sobre at itinaas ang tseke. Malaki ito, sapat hindi lang para ayusin ang gusali, kundi para kumpletuhin ito mula itaas hanggang ibaba. Mga bagong kagamitan, mga workbench, mga computer, mga supply, ibigay mo ito sa punong guro ng paaralan, sabi niya. At may iba pa. Humarap siya sa mga driver. Agad silang kumilos, nagbababa ng mga kahon mula sa mga truck, mga gamit, mga hydraulic jack, kumpletong mechanic kit, mga digital multimeter, pati isang portable automotive lift. Ito ang personal kong donasyon, paliwanag ni Nelson. Dahil may natutunan ako sa mga nagdaang araw, Fatima. Ginugol ko ang buong buhay ko sa paniniwalang alam ko ang lahat. Na ang mga diploma lang ang patunay ng husay, na ang tunay na kaalaman ay nagmumula lamang sa kolehiyo. Ngunit pinatunayan mong mali ako. Huminga siya ng malalim. Iniligtas mo ako, ang aking kumpanya. 23 pamilyang umaasa sa negosyong ito. At higit pa roon, itinuro mo sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng kababaang loob. Itinuro niya ang tambak ng kagamitan. Ito ang paraan ko ng paghingi ng tawad at ng pasasalamat. Walang masabi si Fatima, dahan-dahan siyang tumango, labis na naantig. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kwento. Pagkalipas ng 6 na buwan, muling nagbukas ang State Technical School of Domingos Martins. May bagong pintura, ang mga dingding, isang bagong bubong, mga silid-aralan na mas kumpleto kaysa dati. At nang dumating ang oras upang pangalanan ng patron ng Heavy Machinery Workshop, walang naging pagtatalo. Iisa lamang ang pangalang gusto ng lahat, Fatima. Sa araw ng ingranding muling pagbubukas ng paaralan, napakarami ng tao kaya't hindi na nagkasya ang lahat sa loob ng gusali. Mga estudyante, guro, magulang, negosyante, pati ang alkalde ay dumating upang masaksihan ang okasyon. At nang umakyat si Fatima sa maliit na pansamantalang entablado upang magsalita, tumingin siya sa napakalaking pulutong at ngumiti. Sa unang hanay ng bagong-bagong klase sa heavy mechanics, mahigit kalahati ng mga estudyante ay mga babae, mga batang babae, suot ang bago at malilinis na overall. Kumikislap ang mga mata sa pananabik, puno ng kuryosidad, sabik na matuto. Nandoon sila dahil sa kanya. Dahil narinig nila ang kwento ng mekanikong nagbunyag ng katotohanan. Dahil ipinakita niya sa kanila na posible pala, kinuha ni Fatima ang mikropono. Hindi siya nagbigay ng isang pinakinis na talumpati. Hindi siya gumamit ng magagarbong salita o inihandang mga tala. Nagsalita siya sa paraang nakasanayan niya. Simple, diretsyo, tapat. Ang aking ama, panimula niya, ay isang driver ng truck. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko. Itinuro niya sa akin na hindi nagsisinungaling ang mga makina, na ang tapat na trabaho ay laging may kapalit, at higit sa lahat, na ang talento ay walang kasarian. Ang talento ay talento, at kung handa kang matuto, kung hindi ka natatakot madumihan ng iyong mga kamay, at kung magpapatuloy ka kahit mahirap na, oo, kaya mo. Kaya mong ayusin ang kahit anong makina, kaya mong harapin ang kahit anong hamon. Huminto siya sandali at tumingin sa mga batang babae sa unang hanay. Alam kong marami kayong maririnig na kalokohan diyan, na hindi raw ito trabaho para sa babae, na hindi raw kayo sapat ang lakas, na wala raw kayong lugar malapit sa isang gearbox. Pero narito ako para sabihin sa inyo, huwag kayong makinig sa alinman sa mga iyon. Dahil narinig ko na rin ang lahat ng iyan. At sa huli, nang hindi masolusyonan ng 15 bihasang inhinyero ang problema, ako
Ang lumakong stetoskopyo at ang aking kutob ang nakahanap ng sagot. Hindi dahil espesyal ako, kundi dahil hindi ako sumuko. Naniniwala ako sa alam ko. Ang palakpak na sumunod ay napakalakas. Napagulantang nito ang mga ibon at pinalipad sila mula sa mga puno. Matapos ang seremonya, habang unti-unting naglalaho ang mga tao at lumulubog ang araw sa likod ng mga burol, nag-iisang tumayo si Fatima sa bagong-bagong workshop ng paaralan. Hinaplos niya ang mga bagong kagamitan, nilanghap ang matapang na amoy ng malinis na langis at sariwang bakal. Pagkatapos, dinukot niya sa kanyang bulsa ang lumang kuwintas na may butil na bigay ng kanyang ama. Hawak niya ito sa kanyang palad, makinis na ang mga butil dahil sa mahabang paggamit at marahang ibinulong. Nagawa ko, Itay. Nagawa ko ang laging gusto mong mangyari, na ipasa ko ang itinuro mo sa akin. Sa tahimik na sandaling iyon, napapalibutan ng mga makina ng hinaharap. Alam niyang may isang bagay na ganap ng umikot pabalik sa pinagmulan. Ang karunungan ng kanyang ama ay hindi maglalaho. Ito'y lalago, ito'y kakalat, ito'y huhubog ng mga buhay. At si Nelson, nagbago rin siya. Hindi lang ang kanyang negosyo, kundi ang kanyang pananaw. Nakipagtulungan siya sa teknikal na paaralan, nag-alok ng bayad na internship sa mga estudyante mula sa komunidad. Tumigil siyang mag-hire batay sa mga palagay at nagsimulang tumingin lamang sa husay. At sa tuwing may bagong kliyenteng bumibisita sa kanyang opisina, ikinukuwento niya ang istorya ng Invincible. Ang truck na tumangging sumuko at ang mekanikong nakakita ng hindi nakita ng iba dahil sa huli ang detalyeng nagpabago sa lahat ay hindi lang ang nakatagong kahunghinang sa chassis. Hindi rin ito ang serial number na nakaukit sa metal. Ang detalyeng nagpabago sa lahat ay ang kakayahan ni Fatima na makita ang binabaliwala ng iba. Na magtanong ng mga tanong na walang ibang naisip itanong. Na makinig, talagang makinig sa isang makinang matagal nang sinukuan ng lahat. Ang detalyeng iyon ang nagligtas ng isang kumpanya. Ang nagbunyag ng isang krimen, ang nagbukas ng pinto ng isang karera para sa dos-dose ng batang babae na minsang nag-isip, hindi iyon trabaho para sa akin. At pinaalala nito sa lahat ang isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Ang tunay na talento ay hindi nagmumula sa diploma. Nagmumula ito sa dedikasyon, sa tapang, sa puso. At ngayon, kung sakaling magmaneho ka sa Domingos Martins at makakita ka ng isang forestry truck na bumababa sa kilalang Devil's Curve, tandaan mo ito, malaki ang tsansang ang driver sa likod ng manibela ay isa sa mga estudyante ni Fatima. Isang batang babae na natutong walang trabaho ng lalaki o trabaho ng babae. Mayroon lamang trabahong ginagawa ng tama at ang mga gumagawa nito ng tama ay karapat-dapat sa paggalang. Ito ang kwento ng Invincible, ang kwento ng isang misteryong nagpahinto sa 15 inhinyero ngunit nalutas ng isang mekaniko na may lumang stetoskopyo at matalas na instinct. At sa paggawa nito, hindi lang siya nagayos ng isang truck. Inayos niya ang mga kawalang katarungan. Nagbukas siya ng mga pinto, binago niya ang mga tadhana dahil kung minsan ang pinakadakilang talento ay hindi ang pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi ang pag-alam kung alin ang tamang mga tanong na dapat itanong at ang hindi kailaman pagsuko hanggat hindi mo sila nahahanap.